11 usab sa buntag matag Domingo nga tanan. So dili sa atong dakbayan sa Dipolog, medyo muulan gamay, talithi tapos nainit pud karon. So dili lang ko kumpiyansaan, kanunay lang kita nga mag protection sa ato ang panglawas kay mahal magkasakit ngayon as usual, no? The always saying na to goes nga mahal magkasakit every day kinahanglan nga ato ang panglawas ato gyud nga protektahan. So ang kapihan sa Dipolog anaa kanunay matag Domingo nga tanan, reach out sa atong mga listeners, sa atong viewing public, sa ato ang live streaming o ingon man nakita sa YouTube dayon matag Domingo nga tanan, lain-lain usab ang atong mga guests, mga resource persons aron makahisgutan nato ang tanan nga lain-lain nga mga butang nga adunay kalambugitan ang ato ang komunidad, ang atong sosyedad. So it's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City. Thank God kay kalayo sa Diyos, piskero po kita o karong panahon na ihatagan kita sa Ginoo nga magkahiyo sa kita diri pinaagi sa atong kapihan sa Dipolog. So to God be all the glory as usual. Kini si Edith, pahintito mo ng regular anchor and host, pakikauban na sa ninyo, sulod sa duha katakna nga tulumanon, the only public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte, independent, neutral, and of course objective in discussing the many issues of the day. So, karong butaga, atong makauban ang mga opisyalis o mga tinubyanan, mga personahe sa Department of Agrarian Reform. Ngano nga ato kining gituyo sila og imbitar para mahibaw-an atong taran nga kini sila awardee. Ngano silang awardee? Masayran usab nato tanan. Og kini atong ikapasigarbo kay tungod sa ilang pagka-awardee nakakuha sila og foreign funding dayon para na po i-implementar sa atong mga katawhan dinhi sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. So ato silang suportahan sa ilang mga programa o proyekto sa Department of Agrarian Reform kay para mobalik kini sa atong mga katawhan makapahinulos ang atong mga katawhan dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte ug Mulambo kitang tanan. So daghan kayong salamat pinaagi sa atong Department of Agrarian Reform nga si Parpo Muhammad Hasan Adjo. So, sa dili pa kita mapadayon sinahan ato na acknowledge ang atong 3 musketeers matag Domingo nga tanan. Daghang kayong salamat nga to kang Mr. Silver Adriatico Bunduyano nga mo'y nagdala sa atong live streaming www.imadipolog.weebly.com. Uploaded ta sa YouTube matag Simana nga tanan. Click lang mo sa YouTube Kapihan sa Dipolog. Nadiha tanan natong edisyon sa Kapihan sa Dipolog kauban sa atong mga guest matag Domingo nga tanan as a documentation sa atong program. So, also simultaneous broadcast kita pinaagi kang Tax Ilongga nga may nagdala og tingog sa kahanginan kanato dinhi mentras nag-broadcast kita live sa ato ang RMN Radio Mindanao Network, DXDR AM 981 ug iman 94.1 IFM sa inyo ang mga radio dial. So hold on to your seats kay daghan kitang hisgutan karong buntaga. And of course, dito sa atong broadcast center, tuwa dito si Danny Luod. Good morning, sir. Dayon ang ato ang station manager, of course, nga si Mr. Edgar Dagomo, si Rogie Monira, tuwa dito Mardy Libres o uban pa. So, thank you so much guys sa inyong pagsuportar kanunay sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. And then of course, atong pasalamatan una ang ato ang mga sponsors nga mo'y nagdala og ginabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. And they are the following. Thank you so much nga to kang Vice Governor Attorney Sinen Alvis Angeles, Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte nga kanunay nagpanday og mga balaod sa ato ang probinsya aron para mapahimuslan sa mga katawhan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. So thank you so much, Vice Governor Attorney Sinen Alvis Angeles. And then of course, thank you so much nga to kang Attorney Junior Sina Pigget, Presiding Officer Pro Tempore sa Guniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Ugma di ay Acting Provincial Governor si Nanay Memorandum si Governor Roberto Wayoy, Acting Provincial Governor si Vice Governor Sinen Alvis Angeles. So, ugma ng hapon, most probably ang mo-preside si Presiding Officer Pro Tempore Attorney Julius Sina Pigget
sa Sangguniang Palalawigan regular session diha sa Sangguniang Palalawigan Session Hall sa Buanga del Norte. Thank you so much nga to kang former congressman o karon undersecretary na sa National Anti-Poverty Commission kang NAPSI nga si Attorney Roselier Matoy Barinaga. Dili na to ikauban karon, nag-text siya nako gapon kay tuwa siya sa Davao City nag-strategic planning para sa NAPSI. Okay, so thank you so much Yusek Attorney Roselier Matoy Barinaga. Daghang salamat usab ngadto sa Isalex Bar and Grill Kamayan Food Trip, ideal for family and barkada outdoor gathering. Ang Isalex Bar and Grill mao kini ang formerly Batsuyan ni Bitoy. Tilawi ang lamiam nga foodies sama sa init nga balbakwa, pork and chicken barbecue, nilat ang kabaw o special batchoy, anaa sa o inuman ang mga cold drinks. Libre ang VGK sa Isalex Bar and Grill o inuman libre usab ang wifi alang sa mga customers dito nga moadto mukaon o maglipay-lipay magpalagaylay sa Isalex Bar and Grill. Dayon doon na pod sila ticketing para sa moadto sa gawas sa nasod or mobiyahe tibuok nasod na sila ticketing office diha sa Isalex Bar and Grill. Dayon kini gipanagiyahan ni Mr. and Mrs. Ray and YF Akas, no? Ang ato ang amiga gikan sa Philippine Ports Authority. Mao kani ang Isalex Bar and Grill. So thank you so much ngadto sa JNP Fruit Nursery and Lumberyard nga nahimutang sa barangay Bingasad sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Ang JNP Fruit Nursery and Lumberyard gipanagiyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Porterio ni Cesario. Daghang salamat nga to kang Attorney General Jojo Napigkit, lawyer and notary public, dayon City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much nga to kang Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment sa Palo, Hong Kong. Daghang salamat sa nga to kang Engineer Salvador Dilina, ang Port Manager sa Port Management Office, PMO, sa Dakbayan sa Dapitan, Dapitan Port, Barangay San Vicente, Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat, Engineer Salvador Dilina, ang atong Port Manager sa Philippine Ports Authority sa Dakbayan sa Dapitan nga Pantalan. Ug usab daghang salamat sa atong bisita karon nga kanunay nagsuporta sa kapihan sa Dipolog, si Tarpo Muhammad Hasan Adju sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City, atong hisgutan unya nganong nagka-award sila. Daghang salamat usab ngadto sa Janus Marketing nga namaligya sa mga lain-lain nga mga spare parts sa inyong mga sakyanan sama sa Mazda, Hyundai, Suzuki o uban pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Janus Marketing ana mahutang sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 212-1148 di panagyan o gidumala ni Kanhay Diputat Barangay Chairman Janus Yu. Thank you so much nga to kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, USA. Daghang salamat usab ngadto kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Daghang salamat ngadto kang Councilor Alimalo B. Dagpin, City Councilor sa Dapitan City. Daghang salamat ngadto kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, member sa House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Daghang salamat usab ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines nga nakanayon dili motokod o bisan unsang infrastruktura o dili usab mo tanom og mga kahoy ilawom or haduol sa transmission lines para malikayan ang disgrasya. Ang message of concern pinaagi kang Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa Iligan City. Ang National Grid Corporation of the Philippines adunay dakong proyekto nga gi-implementar, gipatuman diri sa atong lalawigan sa Buanga del Norte. Mao kini ang 138 kV line transmission project nga molagbas sa lungsod sa Serios Menia, lungsod sa Pinyan ug lungsod sa Pulangco. Mao kini ang dakong kalambuan dinhi sa atong lalawigan sa Buanga del Norte. Then moabot na dayon ang ato ang daghanan na dayon ini nga mga investors kay ang ato ang supply sa kuryente upgraded naman dayon.
So daghang salamat ngadto kang board member Emilio Boyli, abot na bagikan sa Hong Kong sa Macau. Panili sa atong kapihan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Attorney Ruben Biligorio, ang atoang Dipolog City Councilor, panili sa kapihan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Mayor Evan Hope Buyot Olvis, ang Municipal Mayor sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Dayon murag next week basin ato maimbitar ang lungsod sa Pulangco para mahiskutan usab ang damage no sa nahitabo nga baha sa lungsod sa Pulangco ag sa January 16 kauban sa lungsod sa Rojas, lungsod sa Manukan ug man sa Dakbayan sa Dapitan. Ang lungsod sa Rojas ug lungsod sa Manukan nahinabi na nato diri sa atong kapihan sa Dipolog ug ingon man ang Dakbayan sa Dapitan. Pero ang lungsod sa Pulangco wala pa man so ato sining hatagan og higayon nga ato sa mahinabi si Mayor Evan Hope Buyot Olvis sa lungsod sa Pulangco, kauban si Vice Mayor Alfredo Baitit, ang presiding officer sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Thank you so much, Vice Mayor Alfredo Baitit usa. O ingon man last but not the least, daghang salamat ngadto kang Engineer Gilbert Cruz, pinaagi sa Petra Cement Incorporated nga naa nahimutang sa Lower Irasan, lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Mo ni usa ka dako usab nga kalambuan sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Og ingon man ato ang pasalamat ngadto sa atong legal consultant nga si Attorney Crescencio Palpagan Jr. kay ang ato ang previous nga legal consultant nahimo namang judge si Judge Kenneth P. Rosal. Og greetings ngadto kang Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA, ngadto kang Apple Marie Agulong, City Tourism Officer sa Dakbayan sa Dapitan. So, thank you so much. Let's start the ball rolling. Ano atong panelist na to si Mr. Julius Salaveria, atong CPA panelist. Good morning, Jules. And how are you? Good morning, and I'm okay. I'm back after 1 month na nangitag racket. May buntag labi na usab sa atong mga agrarian reform beneficiaries nga naa sa nagkalain-laing agrarian reform communities sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte. Special morning greetings usab ako ipahatod kaniya sa ako mga kauban sa opisina na maoy mga personahe sa DTI CARP, si Annalisa Valenzuela at si Romer Boca, ug ang amang security personnel na suki ng tigpaminaw bisag absent ko sa kabulan si Mr. Hill Betoy. May buntag sa Good morning nung Hill. Okay, so thank you so much, Julius Salaveria, ang ato ang CPA panelist gikan sa Department of Trade and Industry. Atong i-acknowledge diri ang atong information officer sa Department of Agrarian Reform, walaing sexy o gwapa nga si Miss Shani Pakatang Jacinto. Good morning to you. Og iyang kauban, para ba ko kaila? Kinsa iyang kauban, pero good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Ila-ila na to niya later. Og atong i-acknowledge diri ang paghiabot, first come, first serve. Ang ato ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 nga si Tarpo Muhammad Dasan Adjo. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, good morning sa Zamboanga del Norte. Good morning, Director of Fishery. Good morning, Director sa Dipolog, headed by our active manager si Edith Tinong. Of course, our panel si John Hughes, kasama natin palagi kahit hindi sa media, sa actual na trabaho sa government, kasama natin matagal na tayo kasama ni John Hughes. Of course, yung atong kasama, para yan ng ating opisina, si para Rachel Balanero. Of course, ito yung ating information officer, si Sani Jacinto. Of course, kasama ng ating mga review listener, our update ang program of the Department of Reform, yung prior years activities natin, nabigyan tayo konti ng kagawin-galangan sa ating mga trabaho, yung award na receive natin ng 2016. Of course, onward, i-update namin kayo yung ating trabaho sa Department of Reform. Ano ba ang status ng Department of Reform? Ano ba ang status ng Agrarian Reform in the province of Zamboanga del Norte? Of course, what about we will discuss at the regional yung status ng Agrarian Reform Program. Thank you very much. Over the 2 hours time, at least I invite you to listen to the radio so that magkaroon tayo ng deep information about the Agrarian Reform Program.
Okay, thank you so much, Parpo to Muhammad Hassan Adjo. And then, of course, we would like to acknowledge the presence of Parpo 1, Rizal Villanueva. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolo. Good morning, Beth. Good morning, listeners. Mga agrarian reform beneficiaries na mo diya, na naminaw karon. Dili na karon mga ERDs lang tataman dit, kundi mga tillers na daw kuno. So, meaning... Tigugmad sa yuta. Tig-ugmad sa yuta. So, dili na kinahanglan ERD lang, agrarian reform beneficiary, kundi dili ka to mga mag-uumang na karon naminaw kanin matong tanan diri sa Sambuanga del Norte. Okay, ato sabi acknowledge ato ang information officer sa Department of Agrarian Reform, ang gwapa, kalunay og sexy, si Ma'am Shani Kakata Jacinto. Good morning, Shani. Ang dali diri sa kajit lang. Kaya acknowledge karon. Okay, good morning, Shani. And welcome back to Kapihan sa Dipolog, lingko diha sa Makajot na higayon. Dara. Oo. Sige. Okay. Napasaya ko. Okay, sige, Shani. Mayong buntag sa tanang tigpaminaw sa Kapihan sa Dipolog. Okay, shy ka siya, no? Okay, so let's start the ball rolling, no? Kabaluta, ug ato ning gi-share sa ato ang mga naminaw karon sa atong viewing public, sa atong live streaming nga naka-award ang ato adoring buhatan sa Department of Agrarian Reform sa Tibok Region 9, no? Sambuanga del Norte. Congratulations, are in order. Pangutana, nga naman nga nagka-award man ang buhatan sa DAR dinhi sa atong lalawigan sa Sambuanga del Norte, pinaagi kang Parpo Muhammad Hassan Adjo. What's so special about DAR Sambuanga del Norte? Parpo Adjo, please. Bilang pasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Pasalamat sa iyo sa ating program na lalo-lalo yung mga stakeholder natin. No? Kasama ng ating Kapihan sa Dipolog in person our program, in our project, and our activities dito. So, actually, you do not expect kami yung tayo para sa Sambuanga natin yung ating nakuha natin yung one ng award given by the regional office of the Department of Agrarian Reform. One criteria binigay nila yung involvement of the stakeholder of the project. Kasama natin yung lahat ng stakeholder, lalo ng media, lalo na ng vibrant and active participation and involvement of the LGU. Of course, yung kainanap ng mga provincial LGU, provincial government, the municipal government, and supporting to post our target. And the land transfer, land tenure service program, and our legal assistance, agrarian reform, beneficiary development, and sustainability program. So, dito nakikita yung dalay ng bawat na stakeholder. So, we able easily to accomplish our target for the 2016. When in our target for the LTS, sa part of the land acquisition and distribution, nakukover na tayo dahil very difficult in covering this. Yung CE, yung compulsory acquisition, at saka yung mode of acquisition. Out of the 249 hectare of target, we able to accomplish about 92% of our land acquisition and distribution. Dito naman sa part of the Agrarian Reform Beneficiary Development and Sustainability Program, ang accomplishment natin to 121%. If we beyond the target kasi yung mga overshoot, the indication of this way we have to increase our target because of the active involvement of the district level. Doon sa ating program ng yung partnership against hunger at saka yung APCP through our CACAO program. Marami kasi nag-engage tayo ng out of the program, kaya nga ang ating mga partner is not part of the cluster ESC as well as our ESC program. Nag-engage din sila sa co-op. So nag-increase ang membership of the agrarian reform beneficiary. Instead of our target 100, nag-increase to 250.
So, bigla doon na-attract sa program. But this attraction add-on because of this organization by the media, lalo na yung kapihan sa Dipolog. We invited last year, regularly, I think mga 5 times now. We always enhance our discussion on the program of the APCP. So, malaking tulong dito in involvement of this media. So, to reach out this program to the community people. So, another one in partnership against hunger and poverty. We encourage our elders, our cooperative, our farmers, beneficiaries to plant this kind of high-value vegetable. So, may mga areas na ito na masabi na kabahat na. Kaya pagkukuha tayo ngayon, ang ating mga vegetable, dati kami from the Bukidnon. Ngayon, practically meron na. Kami na former mayor, mayor Evelyn nagkaroon kami ng memorandum of understanding and agreement to support naman yung ating high-value vegetable. Kaya nga, last 2016, nag-open tayo ng store dyan sa fish market natin, fish port, so intended for the organic vegetable garden. Kaya doon recently ito rin nakita natin dito sa support services natin. Now, for our agreement justice natin kalari, nag-gather din na sila ng 130% because of the speedy resolution of the cases sinasabit nila doon sa atin. Although meron mga prior pending cases doon sa atin, ngayon meron kami na strategy naman para at least ma-resolve on this. And another one also, in case of may mga one compensation of the landowner who have not been received the payment from the land bank, tumutulong kami to document some of the documentary requirement. So, mga hina-hina naman ginalaw ito, yung tinatawag naman na DNYD, Divided Not Distributed, at saka yung program na Divided But Not Yet Paid to the part of the landowner. So, ginalaw natin ito para ma-fast track. Isa yung mga kriteria. Kami doon sa Region 9, ang nag-order, we started paying this. And another one also, yung mga unskilled na welcome na beneficiary, quoted already regarding because of some opposition by yung mga kasama natin landowner, kinausap namin ang mag-dismission, kina-educate namin yung mga landowner currently on the program of the department on the land transfer. So, naintindihan nila din, then they will allow and smoothly our beneficiary to install to their own land awarded by this program. So, maganda yung pag-usap namin sa landowner. Isa yung malaki na impact in posting the program for the province nila. So, yung mga criteria, it is nakita ng ating key official in the region. So, kaya nga, binigyan tayo ng 2016 Performance Award as top rank 1. Top 1. Okay. A question coming from Julius, please. Thank you. Big questions. Dagan kaayo. Number one, backtrack sa a little, no? Nga, medyo, anad magutang magamit og mga terminolohiya nga pa masapista na kani ato paro pa man karon na parpo na carpo pwede pa ipahibalo ng katawhan nga unsa na ina karon ng parpo 2 parpo 1 nga tawag nato parpo. So ano makabaw po ta sa unsa ba to structure sa Department of Agrarian Reform. Ikaduha, kumusta naman sa kinatibuk-an ang payment or amortization sa atong mga landowners dire? A description of pila na ba ka-porsyento sa total value of their land holdings ang medyo nabayaran na naaba po ka-tayo record diri sa local? Ikatulo, katuloon sa kay nature man karon sa mga pending na cases. Kaya nag-wonder ba ko ba nga makadistribute ba taog na atay mga nakaung-ung na kaso kasayuta? So, kato. Okay, so the first question will be answered by the Information Officer, Shani Pakatang Jacinto, and then Parpo 1, Rizal Villanueva, and then Parpo 2, Muhammad Hassan Adjo. Go ahead, Shani. Formerly, it was named as PARO, meaning Provincial Agrarian Reform Officer. Now it's changed as PARPO 2, which means Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. So, the added Carasa.
CARPO is Chief Agrarian Reform Program Officer. If you want, gusto mo ka ng list among mga terminologies, maka-provide me sa information section sa among office. Okay. The same with the PARPO 2 and PARPO 1. Ah, Sorry, sir? The office is led by the PARPO 2 and assisted by the PARPO 1, which is Paro Villanueva. Okay. So, about the status of the amortization, is it under DAR or Land Bank of the Philippines? Actually, I would like to, Okay. Additional information. rejoin the little for the information on the part, why before it was Paro, and it was changed to PARPO. Actually, before this is changed to being caused by change in development timing to the institution. Of course, human aspect is also part of it. Kasi minsan nagkakaroon na dilema. When it is addressed by Paro, sometimes it refers to the office or not refers to a person, which the head of the office. So ngayon, tingin na yung pag-aaral on this administrative law, how about this effect, parang nagkukumpus ang tao. And the same man, even the element people within that organization, nagkukumpus. Kasi sa amin, dalawa, pag-Paro might be office, pag-Paro also might be person, which is the key of official of the province. So ginawa nila, because of the changes of the program, ginawa doon national policy, instead of Paro, we will need it Provincial Agrarian Reform Program Officer. Kasi the one who made the program in the more provincial level, it should be the PARPO. Para din na-differentiate yung distinction between Paro and PARPO. When it is Paro this time, it refers to office. When it is PARPO, it refers to person who are the official of the province. Now, Marpo. Instead of Maro, Marpo. Come on. Okay. Additional information coming from PARPO 1, Rizal Villanueva. Good morning once again. PARPO 2, PARPO 1, CARPO, anang structure. PARPO 2 is the head of office sa province. PARPO 1 is the deputy. But sa approved staffing pattern, ang PARPO 1 is in charge of program beneficiaries development, ang support services nato. Nga gitawag nato karon og ARBDS, no? Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability. So, ang CARPO, mo na siya equivalent sa division chief. So, sa usa ka DAR province na nay CARPO for kanang sa support services, sa operations, kanang sa land acquisition and distribution mo na siya. Dayon natay chief legal, equivalent sa division chief gihapon. Dayon natay chief admin officer. So mo na siya ang CARPO. Sa municipal level natay MARPO, Municipal Agrarian Reform Program Officer. So di man nato mahapod na tanang munisipyo na agayahang kagaling MARPO. So nanay clustering buha tulo ka munisipyo kada MARPO. Dako ang trabaho. So under sa MARPO na pud siya staff, no? Dapat na pa siya mga staff niya. Development facilitator, na supervising agrarian reform program technology officer ana. So daghan na siya ang structure. So more or less mo na ang structure sa usa ka DAR provincial office. Now, when it comes to addressing the bulk of di pangutana man nimo, no? Addressing the bulk of problems sa unsa man nga problems kayutaan sa support services. Kung usami sa government agency na nag-implementar sa agrarian reform program, kami ang point agency sa implementation of the agrarian reform program. Kauban na nato ang DNR o ubang mga ahensya, no? DA, DOLE, DOST, DTI, daghan tang gatubang. Kung problema ang istoryahan, murag ang problema sa Pilipinas tingali when it comes to countryside, murag bukid kadako. So, we are trying to do
to the best of our abilities, even beyond gani, mo na gani usay nga, Sabado o Domingo, trabaho kami, overtime, kay aron maapas na to. We are trying to deliver as much as possible kung kaya na to ma-deliver sa probinsya. Yes, Papo Adjo, please. Yung second question, yung about the compensation of the landowner, no? Actually, ganito yung move of the structures of the coverage of the DAR. Actually, these are the officers supposed to be involved in the land tenure program. So, it's a part of the preliminary activities in covering is under the Department of Land Reform. And the part of the compensation of the landowner, it is under the land bank. And the part of the registration and distribution is in the part of IOD. Yeah. So sa survey part of the survey, it's the owner. So, and then sa compensation, this is under the task of the land bank. As of this time, we cannot quantify statistically in how many relay balance for this farmer who have not yet paid by the land bank. What we are here is to assist the land bank in filing this documentary requirement. But the land bank last year downloaded to the provincial office about 4,000 hectares. I don't know how many landowner, which is the front part of the 4,000 hectares. Yung tinatawag ng distributed not yet paid. So, tumutulong kami. Meron kami sinabit doon last year as of December 460 hectares to the PPU of the Joint Land Bank of the DAR for after PPU season, then given to MOD by the Land Bank. So yun ang status doon. Yun ang maganda ngayon, tayo ang niwala muna ng problem for this DMRT. And in fact, last year, in-invite namin yung galing sa central office, yung who are in charge for this, for us orientation, anong dapat gawin natin ang this mga DMRT. So yun, it is one part of our target this year. Yun lang. Hopefully, yung ginamit sa atin ng 4,000 hectare, might be in the 2018, matatapos natin yan. Okay, we would like to acknowledge the presence of our panelists from the Philippine Information Agency, Mr. Alfonso Pons Roda. Good morning. Okay, din salamat dito sa itong bisita sa Department of Agrarian Reform Province, Zamboanga del Norte. I would like to reiterate my congratulations to the DAR Zamboanga del Norte for being the best performing province. Mudako na kayo nagdungog ang atong DAR Zamboanga del Norte. Ilang yung hihimang ilang mandato isip tig-abag sa atong mga mag-uuma sa paglambo o palambo sa ilang kinabuhi. Mga pinakakausa karon sa itong bagong administrasyon, dili lamang lugar kundi ang paghawas na ito gikan sa kawadon. So once again, sa atong masuking tigpaminaw, naimbento sa kapihan sa Dipolo, o once again, congratulations sa DAR. Thank you so much, Pons Roda. Congratulations. They deserve it. Pero kanina, makomenta ko lang ko, may parpo, paro, karpo, marpo. What's in a name? Ang importante nga nag-deliver sa ilang trabaho. That's why awarded sila because of their various accomplishments. So what's in a name? It doesn't matter. No? Ang importante, yes, teamwork is there. Ang importante nga nagtrabaho sila sa ilang trabaho. Muna sila nga performing, awarded no sa most performing. Yes, okay. Ang job gid nila. Okay. At parpo jud. Okay. So, ang atong pangutanan mo ni sa inyong pag-implementa sa daghanan nga mga proyekto ilalom sa Department of Agrarian Reform tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. I hate to ask this question.
Kay kitang tanan god murag medyo divided bitaw. Kung unsa imong color, mayelo ba ka, ma-blue, mapula, naana ba no? Dayon hibayon nga pan maguna kay si kapitan mo ni mana. Si kapitan kang mayor, dili pwede makasulod ang proyekto kay mao ni mauna. Are you dictated by a certain politician in implementing your projects wherever it may be within Zamboanga del Norte? Who can answer the question? Tulad silang duha. Una si Parpo Adjo. And then Parpo Juan Villanueva. Actually, it is a pressure on the part of the province of Cambridge Sagar, no? But we need also an assistant coming from the grassroots level. Kasi when we coming up a project, we start from the bottom. We have our barangay workshop consultation and then nagkaroon kami ng focus group dialogue within the barangay. Kasi doon sa barangay consultation, ay tinatanong nila yung mga problema. The constitution of the barangay, they will enumerate the workers' card, the listing, and the mention. These are the problem. Tapos, anong dapat solution? Tinatanong nila. Resolve ito yung ito. Then, after the case, may mga conflict along and between the barangay, focus group dialogue, or focus group discussion, pinakanggap namin. So, para ma-delineate namin doon. And once and for all, na-define namin ang resolution to this kind of problem. After coming out with this, the after barangay water support, this is start the initial of drawing up the development plan of the barangay. After reading up of the barangay to our EASA program, nagkapas yung barangay a resolution, and we were able to mention we have submitted to the LGU. So doon, umuupo kami minsan sa sangan ng bayan to discuss the program made by the barangay to our EASA. Ngayon, ang EASA natin is composed of two or more barangay, but this time, because of the economic scale, pinalaki natin. Ginawa natin yung cluster ERC. This is composed of 3 or more municipality at this time of program. So, kasi malaki yung program, para din malaki yung assistant na bibiyawa dito sa province of Zamboanga del Norte. Okay, sir. Thank you so much. You know what? I'm asking that question because how do you implement a huge project, and especially so being funded by an international office or organization, if you will not be amiable to both sides of the fence, so to speak, nga, syempre, mo-jive juga kinsay politiko diha anang lugara para ma-implement a program. Kaya or else, wala tayo funding assistance, especially so nga, naka-award good mo, meaning to say, makamao mo pakisama, whatever color, whatever religious organization or political affiliation, nga naadihaan ang lugara. That's why I'm asking this question. Kaya naka-award good mo, nakakuha mo akong funding from the international community. Yes, Parpuan Rizal Villanueva, please. Kini sa bahin yun na, it's a reality. No, nga na ay mga political sides. The trick there is to navigate for the political reality of mga influences. Keeping in mind always that the end beneficiary is our farmers. So, Yes, that's true. kung mag-stick lang ka diha, dili man ka mawala. No? Now, for example, no, si Paruto has approved this bago pa ko diri date, no, katong primero na akong interview diri. Murag virgin pa ko sa Zamboanga del Norte. No? Usapat kabuok ang ERC cluster na mo diri katurang diha sa Gudod. So nakita na to nga ang Zamboanga del Norte usa sa poorest provinces. So ang basic manggod, especially ni Hisgot Magal Farming Assisted Project, no? Ang basis manggod karon is tanaw nilang naabay ERC ug lately ARC cluster jud kanang gitapok nga mga agrarian reform communities. And So, so excuse me, and if we are saying cluster gyud na communities na gitapok ninyo, it is existing
Yes. It is very much active Yes, in yes, yes. your So, program. mao na nato nakita nato patong 2013 usara. So akong gi-propose o gi-suggest kay Paro Adjo nga dugangan nato ni kay in kasog may bagong foreign assisted project di ta kasalo. No, di ta kasalo. So, yes, may vision. oh, so nakapadugang din ta sa Dipitan, La Libertad, Rizal, Sibutan nga cluster. Dayon karon bago lang namon na defend ni Paro Adjo, no? Si Paro Adjo gi nag-present dito sa Manila, siya ay nakon kay dito ra ko sa sideline ko niya kwan, supporting actor ko niya dito. Siya yung best actor. Oh, siya yung best actor ito. I-present niya ang kining convergence cluster na to ni. Gitawag na to ni convergence cluster kaysa National Convergence Initiative kining tulo ka munisipyo sa Siayan, Sindangan o Rojas mao man ni ato ang convergence municipality. Under sa DAR gi-expand na lang nato ni gidugang ang Nanukan o Husidalman no aron sila yung tapuka din ha. Mo na siyang convergence cluster na approve na po. So ikatulo na to na. So gaplano tag ikaapat diri sa kining DDP karo mga area no aron makompleto. Kinitanan kabaluta nga lain-laig bulok ning mga politiko diri. Lain-laig bulok no. District 1, District 2, lain-laing baluarte. Yes, that's So more wala to important. nagitanaw, importante nga makadeliver ta. Kay ready ni siya kay basin og na po bag-o nga in fact sa District 1 unta naging dato katong IPAC galing lang na foul nawala ang region na kadaghan na ta. Sir, excuse me, sa first district we're talking about the kadang medyo apiking mga munisipyo, no? Like La Libertad, Mutya, Sibutan, what else? Pulangco, Serious Menya. So, like sa second district na medyo nag-develop na sila, no? Padulong na. How about sa first district akong dimension? Kana sila amin siya ang realities sa pagtrabaho sa support services. Dili ni kaingon nga gobyerno lang kundi ligi kinahanglan po nato ang mga proponent kining maguma ang LGU no municipal provincial o ang Agrarian Reform Program Implementing Committee. So usahay pagsulod nato kung makita nato nga agresibo pud sila nga nangita pud sila programa mas ganahan kaayo ta no usa na ka reality kay ikaw nga na-implementar maluya man ko kapag abot nimo dito ang imong gidadaan o kaayohan usahay moingon nga ngano man kang namoblema sir nga kami ganiwa namoblema sa among kalisod no. Correct. Oh. Muna musilingan na sa pantawid ba na namura og gasalig ato mga tao sa dole outs to the extent nga sige na sa pangayo sa gobyerno o dili na sila malingkamot sa ilang kaugalingon. Muna nga giunsa na ninyo pag overcome nga ma-encourage ninyo ang mga tao nga manglihok, manarbaho para silang kapanginabuhian nga magsuportar na lang ang gobyerno. Tinod. Kay usa na sa mga challenges man sa tinod lang sa rural development. Yes, Kining that's so. pag-usab sa pananaw sa usa ka tawo sa kamag-uuma nga dili lang day maghulat nga naimhitabo kundi aktibo mo partisipar aron na ay kausaban nga mahitabo. So daghan tag tools ana katong usa sa mga dimension ni Paro Adjo niya katong mga workshop consultation no focus group dialogue aron magkapatingog maningog gud sila nga dili sir ang tinod lang among gusto diri is dalan or dili sir kining tulay among gusto usa na sa mga tools nga atong gigamit mga pulong-pulong in fact bisan sa land acquisition pag-identify nato sa beneficiary usa nang pulong-pulong ng mga katawhan anang dapita aron nga makapagawas gid sila sa tingog dayon of course barangay officials importante man sila ginagamit na to ang ginagamit na to ang political lineup para mapapaabot ang ato ang mga interventions. So doesn't matter kayo ako personally as a rural development student and practitioner wala kay ko gatanaw na kung gitanaw ang mga poverty index pila man ilang income din ha unsa ilang crops makita man nimo bisan dili na nimo tanawon numero gani pagsulod lang nimo sa usa ka lungsod sa mga barangay pati apitihan mo din lugar so kinahanglan ni sa tabangan ang usa ka challenge is kana gyud
tuyok sa panlantaw sa usa ka mag-uuma o usa ka lupyot dito na kinanglan ng kausaban nga naa sila dako ang partisipasyon. Okay. Sir, adyo na kay ikapuno. Actually, that's our mandate, no? Under the investment and the rural development, one is the education is the human level of the poverty in the area. So, tayo yung income level, production level, will be there. So, isang instrument for us to avoid this kind of politicization in the area. Politics in the area, hindi mo yung sa means of humanity na yan. But to the extent of the poverty implement thoroughly, we have come up with the plan. Kasi pareho na kami plano para yung mga actor in our process for the ano yung mga in this kind of plan. So that when we implement the project, it is easy for us to implement the project. Okay. I would like to ask a question to our information officer sa DAR, ni Ma'am Shani. Sa pag-implementar sa nalain ng mga programa sa DAR, din sa itong lalawigan sa Buanga del Norte, did you come across a success story wherein the beneficiaries have benefited of these various programs implemented by DAR within Zamboanga del Norte. Minito sa success story nga na-improve yun ang ilang kinabuhi pinaagi sa panabang sa DAR, no? Kay taon-taon naman ano niya. So ngayon ta nga kana si Kuan at sa una paano na siya ordinaryo nga mag-uuma pero karon tanawa di ba maghakot na paingon gikan siyang farm, mamaligya na siya, larga na permisibo kay ang iyaang mga vegetables ana gikan na funding na sa dati pinaagi sa agrarian reform beneficiaries. Ma'am Shani, please. Salamat ang mapangutangan, Ms. Edith. In fact, Zamboanga del Norte was, we received a call from Rated K to feature one of our stories. Rated K, ha? Corina Rubber. It was considered to be featured and nationwide it was top on the list. So up to now, I'm still working with the staff of Rated K and they are considering it to be featured maybe second quarter this year. So nag-comply pa ko Isa nga, taga-asa man na siya. Jeremiah Faelden, rubber AR tiller na mo sa Asa nga nung Campi San. Oh. Yes, That's a good one, no? Yes, that's really a good story, ma'am. And another story was also featured at Philippine Daily Inquirer. The story of, forgot the name, sir, katong, yung party member natin, sir. I'll give you the copies sa among na-feature ng mga success stories, ma'am. Ang impact sa yung story yun, when GAR, yes, we may have loopholes of daghang mga kuanan, pero there are also stories nga among na-feature the good things nga nahatag sa DAR sa atong agrarian reform beneficiaries. So, daghan na kaayong na-feature, ma'am, from DAR, when DAR started up to this time. And as of this, mga 5 years to present, 4 namang na-feature sa mga national newspaper publication. And, yes, sir. Mauna nga, precisely nga, ato nang gidiscuss diri kayo para mahibawan sa tanan natong mga katauhan nga ang uban ng god kanang passive bitaw o taga programa sa gobyerno nila sige parehara man na kuan man na sige ato na naman tineba ana not knowing nga usa na sa rason nga maka-improve silang kinabuhi, di ba? Kay additional man na siya na livelihood if you will also do your job, no? O sila po silang sa ila pong kaugalingon, utabang po sila sa ilang kaugalingon, di ba? So, muna na nga, ato nang ihimo nga inspiration, encouragement, nga to sa ato mga naminaw, probutaga, nga ngayon nga piki kayong kinabuhi. Pero here comes the help, assistance from the government, wala ninyo pahimusli pa kayo, kaya wala po ninyo tabangin yung kaugalingon, so how will you prosper, di ba? So, pangutana ni, as mentioned by Parubot, it's really effective katong barangay workshop consultations para makabalumi kung unsa gid ilang needs sa ilang barangay. So from there, we can start kung unsa mong implement sa ilang area. Okay, yes, Julius. Kung ano rin siya, related ato yung question ng mga success stories. Kaya we also would package mga success stories man, no?
ang imo ang na-mention on the individual nga level before we know nga naapot tayong mga agrarian reform cooperatives. Kung naay mangutang na diri na mo bisita from other provinces or regions, then kung naatay ikapasigar mo i-showcase ng kooperatiba sa Zamboanga del Norte, asa ninyo dalhon o nganong dito niya dalhon na kooperatiba? And also the communities, na ba may model communities up to now? Actually meron tayong awarded na cooperative in 2014. We have the Adam ko being awarded. In 2016, we have this Babonco awarded for this model of cooperative. Kasi out of the 78 cooperatives submitted for this kind of award, and they are very happy that the Babonco of Simbangan awarded number 1 nationwide. And Adamco in 2015, out of 260 cooperative, they won number 1 national award for Adamco. And we are coming up again is Madamco in Mocha because of this cacao. Was the brainchild of Villanueva, and I supported the country when we look at this, the structures of the program. Tayo ang naunang agency nag-contemplate on this cacao. As of this time, alam mo, more than 1,000 hectares provincial-wide ang nakover na po may plantation ng cacao. Okay, sustainability, cacao production, no? Ang sa una, daghan na to mga no? Karon nag-focus mo cacao production. Sustainability, because of the weather changes, dayon madeliver dito sa kalugar, dayon ting init, dayon o ting bagyo ba, dayon nadaot, baka ang mga seedlings, no? So, unsa may inyo ang gipangkuan ani sa mga atong mga farmers at mga tillers na dili madaot kay kwarta mo gud ni. Dili madaot nini ang mga seedlings nga ipanghatag diha nila nga atimanon jud kaayo kay para inigbalik ninyo kay mga inspection mo nanubo na sila. Dayon lain na pod nga assistance para pagpadako sa cacao until they can harvest it. Okay. Nainundong ko, first interview na ko ni Madrid is 2013, tingali, no? Yes. Oh, no? 2013, mo tayo tiguang na gitani. So, at that time, mo pa to No, ng cacao. pag-conceptualize na to sa pag-roll out sa cacao production intervention na to diri sa Zamboanga del Norte. Lone wolf pa to, katawaan ko nila, oh, si Cacao Man, kay ako ragi proponent. Pero salamat po sa pagduli para radyo, mga kaubanan na to sa DAR, na-roll out yun na to. In fact, at this moment, gapananong tao, murag, ang natamnan is mga 762 hectares na. All over the province. All over the province. Okay. Sa Cacao lang na siya, napay 220 hectares na kulang na tamnanan. No? Napot, anong 762, napot yung mga balikanan. Like for example, diri sa Sindangan, is Babinco na naigo gid sila sa El Nino, no, mga 40% ang na-damage sa ilang crop. Pero kay maayo man ta magtipid, so napay kwarta na bilin sa agrarian credit production program nato na pwede na to balikan nga tamnan usab. Pero this time na natay murag filtering ba katong mga akong gihisgutan nga mag-uuma nga gusto mo tabang sila galingon mo to atong private Screening na. screening kay natay experience pod no sa ato ang pag-roll out ani nagi mga tao pod nga kanang kung imong hatagan di pod pagkarala pero actually ang konsepto sa DAR dili grant dili kana bang silag hatag-hatag kun dili nagod sila equity. In fact mag-loan sila sa land bank no pinagi ang co-op mag-loan sa land bank. Soft loan siya kay walay collateral ang kinahanglan lang scan lang ERB gid siya. So kana siya sustainability di partner na to ang PCIC Philippine Crop Insurance no ang CDA para sa mga additional trainings good governance financial management DA atong gikahinabi pud na kay dayon ang civil society even no ang to watch over kung yun sa bani pag-implement kay we cannot be there all the time na usay man gani adto ka didto makabalik ka 6 months after Yes, no that's true.
So kinahanglan tanan, everybody should be there to look at what is happening on the ground. Kung naunsa nga, especially ang kining mismong kooperatiba, kaya ato ang number one conduit karon sa itong intervention is kining mga co-ops, no? Daghan man tagdar assisted nga cooperatives. Well, makaingon ta nga uban gasanggi, nakapoy daghang aban tipod kayo, no? Kay kini man kong co-ops pagsugod na to so na uban wa kasabot kaayo unsa gini siya. It's a common problem and dili lang kay sa dati all agencies man tingali ni unana. Pero nagid kay mga successful co-ops. Okay, sir, Kakao Production, okay, nananom tanan, dayon, nanumubo na tanan. Pagpamunga ani, asa ang market? Nang mutabang bapod mo, ani ni asa, through sa co-ops, na Kabalo ka. mahalin po ng ilaapong puhon, maloing ginoo. Kana gyud date nga factor kana nga portion mao na nga ning roll out ko of all the crops kakao kung dipili sa una ka identify i-propose ng kuparo adyo nga mao suportahan namo. Kaya naman, naamang good sa marketing agreement based on international market prices. Kaya kung magsige lang manggod tag post og crop, then wala gid tay marketing agreement. Importante man. Murag, Nangalapa lang. ang may tabo ang mag-uuma gasugod nga pobre, ang ending pobre lang yapon. Kaya May middleman man po ito. May middleman. Mao na siya. Actually, Adjo, please. Actually, no, when the Paragat came into, we were able to discuss how this cacao being introduced, introduction of cacao in Zamboanga Technology. When we had a third body conference in National, then the time of former Secretary Sidelas Reyes, we articulated this proposal. When we articulated, kinuha nila yung concept sa atin. Pag may concept reduce nyo yung concept and create ko. Nagkaroon tayo ng memorandum of agreement with the Criminal International, Food International. So ito yung captured market ng ating kakao. Kaya yung sinabi ni Patabots is mayroon tayong international price na dito captured for it. In fact, meron tayo ngayon ng criminal na nursery na dyan sa municipal, sa city of Dapitan sa Barcelona. Malaki yan. Thousands of yung trays of cacao yung used by them, no? So yung captured market natin. In fact, yung dalawang sister province natin na Zamboanga Peninsula, that is the Solo sa Dubai, nagkaroon na naman sila ng consult to introduce the cacao with the criminal down. Kasi nagkaroon ng national policy ng ngayon. But focus na lang dito sa regional ang Bicaraga region. Doon. Wala po tayo ikwan, sir, kana na ang sort of kanang pagkuan ba sa by product sa kakao diri ba nga diri ra ang production bitaw like diri lang maghimong tabliya o sa mga tsokolate ana no dili na nga ang kakao mismo nga bunga may baligya sa gawas kundi maghimo na po tadaan rig mga tabliya mga tsokolate nga out of cacao finished product matupa ni tax ilumba kay labi kayo na tabliya ba ya champurado sige sir. Hello. Ingon natin. Atong pananaon sa atong programa karon, we are focusing on production of wet beans nga mapalit dayon sa ato ang marketing partner, no? Nga naman, unsa man nganong ginhaman ta? We make it simple una. And so, sir, excuse me, what is wheat beans para sa mga naminaw Ang doon pasabot na pag-harvest, buak, basa pa siya, butang sandubag, baligya dito. Hindi to siya madaot? Dili. Basa man siya, butang Dili. Ano ba? In fact, na-study ana nga ang wet means direkta nimo ibaligya mas dako sa kitaon kumpara sa dried. Kaya nga naman ang dried, ang usa ka gitan-aw nato manggudana mao ni. Ang dried mo risiko, of course. Before you dry, magbulad. Oh, so taas ang risgo nimo, no? Di ba? Taas ang risgo. Kaya magbulad pa ka, dahil, ala ba? Then i-ferment, naman ano mo siya? I-ferment, ibutang pag-fermentation box. Ang atong pananaw ni, we make this simple. Katong pagbuak, basa, dawaton dayon sa kinimer, bayran. Nga naman, ingunan naman. To turn it into cash immediately. Basic sa ta, basic. Kaya we are talking of 1,000 hectares. Yes.
We're talking about the... Kaya sa para sa naminaw na to ha, wa pa taga-start ana kay nananong pa ha, basi ganoon na sila nga nananay mga nang harveston. Actually, naanay gasugot o harvest kan ginagmay pa. Ginagmay pa. Sindangan, naana, sa Mutya, naana. Oh. We have around, sa Mutya is 74 hectares, no? Ang atong kita na manggadani is, make it simple. Mag-turn nila into cash para sa akong handurawan, maraming kasimple. Magkapa-eskwela, makapakaon sa anak. Para ang future generation, sigurado na sila na mo balik o mo ingon nga ato ni himuog first class nga chocolate o rin yung anak. Kaya ganang tabliya, daghang gahin mo anak. Pero ang atong marketing agreement naman karon is up to 75% lang sa ilang production mao'y nakahigot na ibaligya yun. Based to international market prices, nanay website manana sa Cacao, International Cacao Federation. Oh, International Cacao Federation. Makita nimo dito pila in dollars, no? So, pwede na natin ma-monitor yun siya. We can even get DTI and DA to be partners sa monitoring ani. Ang 25% pwede nilang i-process. Now, wala pa tamo focus anang processing. Kaya actually, this is, kung mag-processing, kasagara will be a village level nga project, no? Hingog tabliya, mingon ana, no? Wala pa. Daghan po kahit ang partner agencies nga nasulod ana, di UST mismo, ng hatag makinarya, DTI, Dole, na po'y kwarta si Dole, no? Department of Agriculture, na po sila yung mga Agri-Enterprise Initiative. Wa kay taga-focus. Ang atong gi-focus sa karon nga maka-harvest o sa ta. No? Sa challenges, El Nino, basig malalinya ni Glaus karon, ano yung si undang ang ulan. No? Although mas maayo hinoon kay sigurado yung mabuhi ang itanom karon. Daghang challenges. Na po yung murag nagpresyon nga gusto lang nga walay marketing agreement, diretso mo lang baligya ambot og ngano po, no? Dayon, you have to coordinate with other agencies like DA, PCA. Kaya na po sila ilahang kakao programs nila. Dili ta magtanda. Okay sir, di speaking of PCA, Philippine Coconut Authority, kuan man, kaning province of Zamboanga del Norte is basically a coconut province. Okay. So, kanang pagtanom sa kakao, intercropping na, ilawom sa kalubihan. So, kumusta ang yuta, ang iniyang naanaday kalubihan, mo suit ba ni siya sa pagtanom sa kakao? Maora ba siya nga mo correlate siya ana mabuhi diyan kakao ilalom sa kalubihan. Ani rit. Quoting to mga undersecretary na mo sa previous administration to style for the longest time I have been looking at the coconut farmers and the coconut to improve their life. Ang coconut farmers, tinawag lang, are one of the poorest sa mga farmers, no? So, lisod po ang dar, manghilabot sa tanom nga lubi nga naman gyud authority ana ang Philippine Coconut Authority. So ang atong gitana ang tao, ang beneficiary, ang mga leasehold holder na to nga kaugma dana. Unsaon na to ma-improve na siya. Ning sulpot ang cacao agreement na to sa Kinimer. So ato dahil gi-exploit na siya nga partnership. Kay this way ang coconut farmers nga gamay income, pila ra may income sa lubi per hectare gud. Okay. Paman, Gamay man gyud siya. Now, nakita na to nga ang cacao actually nangita gyud naglubi nga partner for the shade. Dayon ang effect sa kuan ang landong kay ang cacao seedling mamatay kung sobra ra kainit masunog siya. So kinahanglan niya ang lubi. In fact, mag-frambing maganita katong lukay tabunan ang seedling sa ana aron minus gyud ang init siya masunog. Dili direct heat. Ang kanang wala ga follow Similya pa ang kakao. Minka similya ang gatubo pa siya. Naman tayo natay mga farmer nga di mo tuo ana nga buhi man nakwal buhi lagi pero tanawa ag binungahay ana ang katong gifranding unang magbunga daghan ang ibunga ang katong lagi franding stunted banggo stunted so Dili katubo. napag yung usa ka kuan nga nindot resulta kay ga fertilize man ta sa kakao ang lubi kay silingan man niya
mulabong ang lubi mo kusog ang bunga. So it's not just cacao alone that will be increasing its production, pati ang coconut. Correct. Pati ang coconut. So, kita na to, na ang uban sige na mag-harvest, na ang soil na to diri is good. Now, ayaw lang ng kakugnan, kay kung kakugnan, kinahanglan na ta mag-liming anak acidic mo siya. So, wala man po tas kakugnan, kaya wala may kalubihan sa kakugnan. Correct. Correct. So, more or less safe tabahin anak sa soil. Okay, sa dili pa mo padayon sa unahan ato na ta sa ato ang commercial sa pero ato ipaungong ang ato pangutana nga ato sa ato ang mga bisita kang butaga nga si Parpo Muhammad Hasan Adjo o si Parpo Rizal Villanueva. Say mispronounce pa na kung Rizal o Crisel. Ato ipaungong ni nga pangutana. Ang namatay LGU, okay? Nagtabang bukod sa DAR. Ang ato national government pila ra pud ang budget karong panahon na karong tuiga unsa inyo ang focus nga igasto ani atong LGU nga hinabang og sa atong national government nga budget o unsa pud kadako nga funding assistance ang nakuha diri. We are talking of Zamboanga del Norte only para sa DAR nga i-implement para sa atong mga katawan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte o sa ani nga panahon kano sa ata pila ka tuig pa ni nga makita ninyo ang nato no ang prutas no ang bunga sa inyong kakugi sa pag-implementar sa mga proyekto ilawom sa Department of Agrarian Reform. Pero inyo nang tumagon human sa to ang commercial mga pahinumdum. Okay. Great sa ta. Okay. Pero naramon pa na kanila Okay. So, thank you so much sa ato ang mga sponsors nga mo'y nagdala og kinabuhi sa to ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Daghang salamat nga to kang Attorney Sinen Alvis Angeles ang atong Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Attorney Julio Sina Piquet ang ato ang Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang former Congressman o karon Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission nga si Attorney Rosilier Barinaga nga to ang panelit sa kapihan sa Dipolog tuwa sa Davao karong panahona. Nagasalamat nga to sa Esalex Bar and Grill Kamayan Food Trip nga ideal for family and barkada outdoor gathering. Mao kini ang formerly Batchian ni Bitoy ang Esalex Bar and Grill. Tilawi ang lamian, tilawi ang lamian nga foodies nila sama sa mainit nga balbakwa, alamian kayo nga pork and chicken barbecue. Dayon na sila nilat ang kabaw alang sa mga dili daot og ngipon, dili kabuhion. Kingog dayon. O ang ilang lamian kayo nga special bok choy o gaylaing cold drinks. Amot lang na adto na ba sipon sa ani ato ning sulungon pohon. Ang Esalex Bar and Grill. Dayon libre sila nga video kay. Mintas to ka dito, libre ang kanta-kanta. Dayon libre po ng wifi. Di ba no? Gwapo kayo no? Napod sila. Yeah, karong Valentine's Day, ang ilang special promo ingon si Wyatt nga na sila pinilo nga lechon baboy, no? Para sa mga ginagmay nga mga gatherings, no? Especially karong Valentine's Day. Dayon, para sa inyong mga meetings, uban pa, pwede mo rito magto. Dayon, na sila catering services, Paminaw Julio sa Laberia. Dayon, apri sila sa matag Domingo ngadto sa Webes, gikan sa alas 5 sa hapon ngadto sa alas 10 sa gabi lamang. Kaya na may mga silingan. Dayon, pero Sabado, Biyernes o Sabado, apri sila ngadto sa gikan sa alas 5 sa hapon ngadto sa alas 12 sa tungang gabi. Kay mo man ay mga kuan na to, kanana ang bonding time, no? Ang Friday o Saturday. Dayon, kini ang Esalex Bar and Grill, doon ay ticketing office para sa musakay aeroplano sa abroad, nato kag Hong Kong, Macau, Singapore, or US ba, or bisag asa sa Europe, na sila ticketing office dito, no, sa lain-lain nga airlines.
Sumadto lang mo sa Isalex Bar and Grill, anaan nahimutang sa Martinez Street. Martinez Street ba niya? Martinez Street, ng Dakbayan sa Dipolog. Dayon, matawag sa telephone number sa PLDT ng line 908-80338. Dayon sa cellphone number, matawag sa 0926-1268-726. Mao kana ang Isalex Bar and Grill nga gipanagyan o gidumala ni Mr. and Mrs. Ray o YF Akas. Daghang salamat. O ingon man, daghang salamat ngadto sa JNT Fruit Nursery and Lumber Yard nga nahimutang sa Barangay Lingasad sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte nga gipanagyan o gidumala ni Mr. and Mrs. Porfirio Necesario. Daghang salamat ngadto sa kang Attorney General Sina Piquet, lawyer and notary public, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto ka Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché sa Department of Labor and Employment sa Hong Kong. Daghang salamat ngadto kang Engineer Salvador Dilina, ang Port Manager sa Philippine Ports Authority sa Dakbayan sa Dapitan, Pantalan sa Dakbayan sa Dapitan. O kanto ka Mr. Muhammad Hasan Adyong, ato ang bisita kang butaga Parpo 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Daghang salamat nga to sa Janus Marketing nga mamaligya sa lain nga mga spare parts sama sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki ug uban pa sa inyong mga sakyanan. Ang Janus Marketing gipanagihan ug gidumala ni Mr. Janus Yu ana himutang sa Barangay Niputak ng Dakbayan sa Dipolog, Quezon Avenue ug gipanagihan ni former Niputak Barangay Chairman Janus Yu. Matawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat nga to kang Councilor Alimarlo Dagtin, ang atong City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat nga to kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Daghang salamat nga to kang Congresswoman Glona Labad-Labad, ang ato ang member House of Representatives sa 2nd District sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to sa National Grid Corporation of the Philippines, pili magtanom og kahoy or tungkol sa infrastruktura, ilawom or hadool sa transmission lines. A message of concern coming from NGCP pinagi kang Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs and Communication Officer sa Iligan City. Ang ilaang 138 kV line, hapit na mahuman, transmission line, maglagbas sa lungsod sa Serias Menia, lungsod sa Pulangco, o lungsod sa Pinian. No? Daghang salamat nga to sa kang board member Ranili Boyli, atong panelist sa Kapihan sa Dipolog, ambot na gikan sa Hong Kong ug Macau. Daghang salamat nga to kang Attorney Ruben Ligorio, ang ato ang panelist sa Kapihan sa Dipolog, doon na siya importante gyud nga appointment. Usab daghang salamat nga to kang Mayor Evan Hope Boyet Olvis, sa ang atong municipal mayor sa lungsod sa Pulangco. Daghang salamat nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit, presiding officer sa Budiang Bayan sa lungsod sa Pulangco. Daghang salamat nga to kang Engineer Gilbert Cruz, ang ato ang nagdumala sa Petra Cement Incorporated sa Lower Irasan, lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Ug ngadto sa ato ang legal consultant kasi Attorney Crescencio Palpagan Jr. Mao kana ang nagpaluyo sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Balik kita sa ato ang kapihan sa Dipolog dinhi sa ato ang official venue, ang second floor Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. James, ayhan nato patubagon sa nakaungong nga pangutana ang ato mga bisita. Mag-endorse lang ko og tableya. Okay, sige, tableya. Kaya nakahiskop na kakao o i-address na itong 25% Sa mga tableya ron din. Ang number one nato nga partner sa DTI, ang kanhi nato paro si Mr. Roger Valladares. O ang iya ang mga paryente Valladares family, nag-process na silang tableya, pwede mo mupalit at tumo sa Department of Trade and Industry. Pinakalami nga champurado, pinaagi sa tableya sa mga Valladares. Tilawag kami. Okay, sige. Charge na nato nila. Free advertisement nila. And then, apo ko ipahibalong na ipahigayon nga chocolate processing sa Davao. And so, I will just let our DTI car personnel, si Annalisa Valenzuela, nga mo-coordinate with the DAR para kung kinsay mapadala dito. Para naapoy sila option, no? Kung di sila gusto nga, na-invite naman siguro ang DAR, ana. Para po na value added nga mga products sa atong kakao.
Unang tayo, chocolate processing diri sa atong dipulog po, no? May Magsugod na, mga pinaagi pinta sa dahil kapihan. sa DTI. Ay, ang chocolate o ang kape, magkuyog pa na para snack. Correct. Magkapihan sa dipulog tawin, Oo. sipping, chocolate, hot chocolate. O, di ba, sir? O, di ba? Magkapihan sa dipulog, mintras, maghigop sa lamian kayo nga, chocolate, sampurado, uban pa. Okay. Okay, so, tupagon ang pangutana. Nga nakaungong ganina ni Parpo Adjo o kan Parpo Chris Villanueva. Bahin sa panding. Gikan sa LGO, sige katabang, dayon ang national budget para sa DAR, Province of Zamboanga del Norte, o ang Foreign Assisted Project. Parpo Adjo and then Parpo 1 Crisel Villanueva. I will give the general perspective of the sources of our fund, no? Sa province of Davao. Ang sources of fund natin is dalawang category. One is the regular fund coming from the national government, which is incorporated from our General Appropriation Act, enacted by the Congress. The second fund na sources of fund natin is coming from the Foreign Assisted Project. Ito. Now, ang regular fund natin is this is composed of our personal, yung PS natin, personal services, at saka MOA natin, and of course yung capital outlay. But in the case of capital outlay, wala tayo sa province ng Zamboanga del Norte. Now, another source of fund, yung foreign assisted project natin. Dalawa yung foreign assisted project natin as of this time. One is the USCP2 assisted by the Asian Development Bank. However, yung USCP2, magtatapos na yung project completion this coming June 30, 2017. Meron na tayong naiwag ngayon na to be completed, dalawang sub-project. To be completed. Matatapos na yun, meron na sila request na final inspection yung tatlo sub-project out of the 11. Ni-program na yun doon sa yung Antipolo na conference namin last month yung program namin na to. And hopefully, by May, magkakaroon na tayo ng final turnover. Iyon sa USCP2, yung naiwan 11 by May. Another one also, because of our performance ng province of Zamboanga del Norte, kasali na kayo doon, na-attract yung mga na system in the vibrance and active participation with District Development Project. Yung kasi yung track record nagbigay sa atin, pumasok tayo sa Project Converge assisted by IPAD. Now, in our proposal dito, this is approved by the yung Project Converge, dalawang kanyang kategorya. One, yung loan proceed, yung coming from the foreign donor, at saka yung counterpart ng developing government, yung GOP. Doon sa initial, yung sinagot po na ginawa natin kasi assisted kami ng nag-draft by the DTI. We submitted to the NODA, dumaan yan sa Provincial Development Council, requested for resolution that was last 2015 or 16. I don't remember 15. Sinara doon sa Provincial Development Council, meron tayo 1.8 billion. However, when the NODA being reviewed, that goes on to 800 million. The project lifespan is supposedly 6 years. Ngayon, nakita din ng yung IPAD, ni-revise nila kayo with our FS. Yung our FS na revision, ginawa na yung tinatawag last week in Cebu, nagkaroon na lang kami ng 240 million based on the other, at saka based on the project implementation manual. In other words, yung 240 million, yung good was approved by the IPAD. Kasi IPAD yung nag-assist sa amin in the review or the indicator in our proposed project. So yun, ang ating sources of fund dito sa ating the province of Zamboanga del Norte. So, in detail ito, i-explain ni Pari Locho dito.
Before ni Julius sa pangutana, additional information coming from Parpo Rizal Villanueva. Naisgutan ni Parodio itong Project Converge. No? Amo na siya ang dako na itong foreign assisted project na atong i-implement. It is supposed to start last year. Medyo nasanta sa daghang kakulian last year, probably tungod sa election period, wala na nga release ang mga funds. So, nag-rush up ta karon, catching up ta karon, catch up plan from kay 2021 dapat mo ni siya. Naisgutan nga ang approve sa NEDA is 800 million kapin, karon na reduce na to 400 million kapin. In fact, gikan sa mo ang initiative na nga ma-reduce siya sa in real world perspective, no? Kay kini mangong Project Converge is not based on rural infra. Gamay ra ang rural infrastructure ani natay farm to market roads, pinumubo lang. Kay ang realization karon is para sa rural infra, it should go to the Department of Agriculture, especially kini atong yung tawag nga PRDP, no? So gani bago lang the other day nagkaistorya na yung mini ARD din sa DA, kaya ako siyang gisgutan nga maghinabi tawo sa kuyog ni Paruadjo para maklaro sa dapit ang FMR. Although kini siya ang province man gyud ang mag-identify kung asan na siya, no? So, ang kanang bulk sa 400 million kapin will go into agri-enterprise development based on the value chain approach. Mga social kay nga term, value chain approach, pero actually kung imong binisayo na, imo lang yung hagpaton o unsa gyud na imong gastuhan sa kada proseso hangtod mahalin na imong produkto, no? Aron imong ma-maximize kada punto gikan sa seedling, paingon sa pagpatubo, paingon sa pag-harvest, no? So mao na siya. So dako kayo ang target. Now nangutana ni atong partner di sa tuo nga nganong kakao man gyud ni fokusan. Actually maoy available at that time nga maoy applicable para sa Buanga del Norte. But in Project Converge, ang unang target ani isang rubber industry. Rubber. Oh, na-create ni sa panahong taas pa ang presyo. Okay. So baga, na-create ni siya nga project, na-conceptualize sa panahon nga taas pa ang presyo sa rubber. So mo nang aton ang giusab karon ang FS ug ang plan niya kay tungod lahi naman ang realidad, di naman tag sa gatos kapin ang presyo sa rubber. May gani karon kani saka na 42 yata karon, 42, 41 no per kilo. So gibahin na to ang ato intervention sa rubber sa expansion, magtanom og dugang rubber o rehabilitation kato mga sinay na putlon o pulihan o bagong magtanong mo usab mo na siya. So this will be focusing in Tampilisan and Gudod kay mo man ni siya ang part sa atong resettlement cluster. Atong gidugang og focus ang Limpos Tigog sa kay ang kining upat ka munisipyo mo man kini sila ang compose sa resettlement cluster na to. Katong isgutan ba ni Paruadjo ganiya nga ERC cluster. Mao ni siya ang una-una original nga ERC cluster. So yapon na to ang Limpos Tigog Salog, so magbutang na ta para secondary crops kay reality daghang lubi diha mga area. So mag-intercrop ta. Kandidato dito ang kakao. No, intercrop between lubi. Of other secondary crops like daghan din na the corn para sustenance. Pero atong gingon nga kung mag-corn dili lang katong white corn kay tagtula ra man kilo ana kung daghan imong production sa white corn mahagbong na gyud ng presyo aron sa mot. Apilan nato yellow corn pero hopefully makahimo tag feed mill, livestock, no? Ana. So aside from other crops, nisgutan po di Paruadjo gani itong high value crops, no? High value crops. So we try to we look up to planting those crops like o katong mga simple crops, mani, aloy, di ba? Pero taas og margins dako sa kitaon. Kay ang target area is 4,200 hectares. 4,200 hectares. So nabaho na mo na siya target area for intervention under Project Converge. Then G1:1 na to na.
4,200 hectares and 4,200 farmers. Oh, 1:1. 1 hectare is to 1 farmer. Take note, yung farmer atong gisgutan, dili kay beneficiary lang sa DAR, sa Agrarian Reform Program. Farmer gid atong gisgutan. Pero nagkuan tag target ta og not less than 50% ang Agrarian Reform beneficiary. Nag-target po tag women, nag-target po tag IP, kay basig na yung maminaw karon maingon sila, asa naman ato ang gender, nato ani asa namang IP, which part, or when we do development planning and implementation, women and IPs are always part. And ang unsay nadugang karon, environment, climate change mitigation, reduction. So yeah, appeal na sa implement dito. It's a long project. It's supposed to end by 2021. We are in a rush kay for next year ang projected cost is we have to dispense mga 149 million. And mayong takong infra kay dali ra na. Dali ra na kay mahurot. Okay, yes, Julius, yung pautana please. Nag-mention mga sir of Project Converge. Aron po mapasalamat ko ng atong mga pillars of beneficiaries. Unsa ba na country gikan? Asa pa gikan? Para Actually, this is yung IPAD yun, International Fund talaga ito. Isang office yan ng United Nations. They are advocating on two countries lang, and two communities lang. unlike manggod before, klaro manggod to nga Japan, Canada, so karon it's different na countries. So nag-mention mo taan ng pagkadaghana sa mga pondo, and you are the best performing provincial office in Region 9. So supposedly, maayo tayo pa sa utilization rate anang magipang download ng mga budget. Dili ka ta maglisod sa 2021 na dayon sa paggastuan kung sa pa po'y track record sa DAR, provincial office, sa pag-utilize at tumakan niya atong project to Belgian, integrated, WINSIP, etc. WINSIP, daghang kayo funding. Actually, yung dating prior project na DAR, no, under caption is project-based. While this time is a program-based. As yung project-based, may opisina sila exclusive reporter. Ang coordination lang to DAR. Yan. Ito nga may structure sila doon, na PPMO manager, na SOU manager, project-based. So, kaya nila yung absorptive capacity. Wala kami nga pa, nagkano nga coordination na about ito. But this time is a program-based. Ang question relevant to it is, yung absorptive capacity of the drive to implement the program, the project. Sa Project Converge, minimal lang kayo yung mismo yung organic ng DAR who will involve on this Project Converge. But however, sa point of our reference, ng mga who have namin community extension worker, ito po namin. So, kasama na yun, meron din kaming sipot na i-organize for every municipality then, which include other stakeholder apartments, so, ang sa amin lang, supervision and management of this project, of course, worldwide, the coordination will have to be there. Yeah. Unless the paro bots Is your information coming from Harpo, Rizal, Villanueva, please? Ang question is, di ba ka maglisod o implementa na dispense sa kwarta? Historically, DAR as a whole has been awarded sa unang mga foreign donors as one of is the best in implementing and disbursing projects, no. Now karon we are trying to do that again, kay especially for Zamboanga del Norte. Kung gusto lang namang nga sayo namang kinabuhi, pwede na mag-among reduction ug taman sa ginhawa nga di ni maglisod. Pero sayang man, ang approve is 800 million kapin. Now, that is more super high unrealistic. Pero kini karon dili lang ni physical effort, dili lang kay physical ko ani siya kundi pati mental, no, emotional nga amo gyud gibutan. Ako I myself ang consultant sa IFAD niya na gyud nga dako man ni kayo di ma-deliver ninyo ato ning reduce pa gyud ko gi-defend ako ngayo.
Remember, Zamboanga del Norte is double the size of any other province in Region 9. Kaya Zamboanga del Sur, natunga naman. Diba? Soran, Sibugay, katunga ra sila. Oo. Dugay naman. So, kung mo na dapat, at the very least, dubli gyud ang mo ang budget diri compared to other provinces. And it turned out, tama-tama raman po atong estimation. Sila nag-budget sila to 200 million kapin. Ang sur lang ang dako-dako kay rice manggod ilang gifokusan. Which is mo man gyud dako sa sur ang rice, no? Sa tuwa diri, but angyod, it takes a lot of creative. Maingon lagi nga, we are not thinking outside of the box now. We will be thinking without the box. That's why katong gisgutan ni Paradyo ganyan community extension workers, hayro na siya, they should be agriculture graduate, they should be mas maayo katong agronomy kay we will be talking of crops, then ang sustainability mechanisms ani nga ato implement that it should last beyond the project term. Now, nindot man gyapon dako gyapon chances of success because we are talking of perennial crops, rubber and cacao, and kini mga annual crops nato na pwede ra nimo i-plant as corn every 3 to 4 months harvest. Luy-ar may dugay murag sa katuig, no? Money. These are good crops nga makapabuhi gyud. Now you just can imagine ang increase in income ana sa usa ka mag-uuma if you have those crops from the present. Because if you go around Zamboanga del Norte, makita nimo dako kayo. Even those planted areas, dako kayo gihapon ang portion nga idle. At tukas coconut areas, hawan kaing tunga, kaputi lang, kaya napuno na ba, walay tanom. Kana siya, we are trying to maximize that and introduce. Money is very good, di ba, for the soil. Kana, wala na. So pa may line, wala nga makikhinabi kita, ang Converge is not just solo DAR alone. Partner gihapon nato, DA, no? Tanan, partner gihapon. Sir, matana ko. Bisgot man tanom, na mabuhi, tapos mamunga, ibaligya, na i-market. What if naay sakit ang tanom? Asa man mo dagan ang kanana ang mag-uuma kay unsa man ni nga daot man insects ba unsa ba mga pest nga mukalitaw nga mga locust mga unsa na diha mga di ba kung asa sila mudagan nga makuha na nila ang mga tanom mga nana bitaw mga sakit Muna to dito ingon lang, an ounce of prevention is better than unsa to? Is better than a pound of cure. So from the beginning daan ato nang gitanaw. We try to research unsa man itanuma basi gadala ra nig dangan diri gadang peste. Unsa man basig magdugol ning duha ka crops basin o pare sa mais ug kakao dili day maayo na kay kung mamatay daw pag harvest nimo sa mais ang peste sa mais mamalhin ra day sa kakao so dili maayo nga magdugol. So kana ato nang gitanaw daan. Then we partner with the Philippine Crop Insurance Corporation. Na daghan na mga rice farmers dato nga gipang bolidil naka-avail sila ng insurance kining sa sindangan nga napatay sa El Nino naka-avail sila ng insurance. Okay, babahaan, ninyo. PCIC is a partner of DAR. So okay, mga kalamida. so Sokon, sindangan. Organisgo ka na kay karon kay gipangkuan man may mga sakit mga kuan unsa may katabang. We have very good relations with other government agencies and we really make representation like nahitabo sa sindangan. If you're going to follow strictly the guidelines of PCIC, dako ang dili ma-cover. But we made representation. Dayon gibalikan og assess. Di ko yuga na mo dito, hike mo dito. Na yun ang tumbagan ni dito kaya slide kiti goals na. Kinsa po na secret. Okay, promise please. Okay, nagpanag ko. Ang atong land area ang pangunang punta is ang atong probinsya agricultural land bagin siya. Pero atong nakita nga sobra kaasgot ang DAR sa pag-implement ng project pero hangtod karon number 1 pag kita. Number 1 basta kita sa ranking ka as far as the forest province kuno. Pila man gyud ang atong agricultural land area nga pwede natong magamit sa kakao. Dayon
ako pong dili in fairness aning yan sa atong nadunggan sa inyong gipangiskutan halos di aramang dapita sa second to third district. Ang first district mo Unsa may klase sa yuta ni atong first district yung murag wala man pakukadungog nga murag na ay nabuhos nga proyekto sa daghang dapita. Yeah, muna ang pangutanan na mga cities. May Actual- mga libertad. Actually, meron tayong partnership na project ng DAR. Aside from the Coron City project, this is locally funded by the DAR. Yung partnership na rin. Meron tayong mga Sipuas na project, meron tayong base level na project, na focus on sa yung product development. No? So, yung itong Sipuas, focus on sanitation sa water. So, meron tayo ito sa first district ngayon. So, meron ko say, sir, excuse me, nga, ang dili suited sa ang yuta, diha dapat sa first district, aning cacao production, lain ang inyo gibutan nga proyekto. Hindi lang. Ito lang, ha? Kung yung part of the district 1, nasalat naman ito sa IPAC, Inclusive Partnership for Agricultural Competitiveness, assisted by the World Bank. Malaki ito. May 2 million na project. Ngayon, ang problema dito kasi, meron silang ruling ng tax at saka NEDA. Kasi kung anong project naka-avail dito sa dito sa convergence, project converge, was not allowed to be included in the IPAC. Ngayon, until last Friday, kinukulit ko yun. Kasi I just arrived yesterday coming from the 2018 budget defense. Yung budget defense natin. Pero gusto ko ipasok yung IPAC. Ang response sa akin, ni Joseph Malare, Sergio Malare, Joseph Papero na siguro project ng DAR, pag-aaralan nila for the inclusion ng district 1. So I'm thinking to ask some of our key official in the province, lalo na yung atong congressman of that district, to have an political intercession for following up this yung dollar cluster DRC, which is composed of the 4 areas. The city of Dapitan, Yellow Voltan, ano ito ba? Sibutan, no? Yung Rizal. Yun. Para at least, dito na dahil this para na siguro. But aside from that, meron tayong regular na partnership project capital. Our budget coming from the regular capital, which I mentioned in dalawa, including our credit and microfinance. Mayroon mga municipality, may mga arbos or co-op, or also above this kind of a private capital. Okay, nahiskutan nato ni Sir kaninyang 762 hectares ni natam na og kakao. Then 220 ang still to be planted. Mura ba gini ang area atong gina-target o doon na pa tayo potential area nga pwede pa nato masagyan sa kakao? Considering nga ang atong world market assured data sa 75% nga doon na gid tayo. For this year, meron tayo tinarget na 8 municipality. And 3 of them coming from the first district. And 5 of them, yung dalawa in the second district, yung tatlo is from the third district. Can we, sa Kakao first year. Could we have these municipalities? Yes, wala yung tinagit natin for 2017. What are these municipalities, sir? One is Lalabagtad, Rizal, for the first district, meron tayo dyan. Of course, Sibutan. For mga forest municipality, we have come up with our intervention. With this impending projects to be implemented, I hope na by the time hawas na kita sa atong pagka-ranking dihang sa kay daghan kay mga programa unya award ka sa number 1 performing project sa DAR sa Buanga del Norte. I hope na with your effort ma-transform na ito ng atong imahe sa probinsya. Actually, bilang kami tayo, including the media, for this monitoring and coordination of the areas naman. Para tapos makita natin. Nakoy gamay idugang. Kaya mo rin nabalik mo tas kakao gidan eh.
Ang una na itong target is 1,000 hectares of which 700. Kamu to akong gisgutan ganyan nga 700 plus na natamnan, napay 200. Ga-target ta aning converge area of another 1,000 hectares. Mga kakao. No? Another 1,000 hectares. Now, muhisgutan ng IPAC, itong dollars ARC cluster. Gihimo yun na to na sa una ng dollars ARC cluster, kay gigukod na to itong IPAC. Kaya appeal yun unta to. Galing lang amot sa nitabo nga guwa ang policy nga dili pwede nang magdubli. Na naman tayo approve nga converge. So pag defend na ko kanang dollar CRC dipulog la Libertad Rizal ang sibuta dito sa central office. Guys, sure juga na. Sige para ayusin mo lahat, i-comply mo lahat kasi kasali ng IPAC na. Nausap ang policy, di na pwede daw with basta na na-approve ng foreign system, mo ito natangtang. Ang dili lang kita, kundi tibok region na yung nawala sa IPAC. But balik na punta sa kakao, kay na nato 1,000, then 1,000 project converge, napatay gitarget ani sa 8 sa convergence o sa convergence CRC o kini sa dollar CRC target ka pantag 1,000 na plus other government agencies. By the time we are done with cacao, ang Zamboanga Del Norte will exceed the production of Davao sa Davao region, Davao area. Mas pinakadako na ta. So napang-converge sa rubber, so mo-compete na ta sa rubber. Ang Region 9 will be competing with the Davao area katong sa Coronadal area sa rubber and cacao. Okay. So, naghina po sa tong portion sa ato ang kapihan sa Dipolog. Daghang kitang hibawan karong buntaga kabay na sa mga proyekto o programa sa Department of Agrarian Reform. Ang ato lang pong gipanawagan sa ato ang mga farmers, mga tillers, mga nag-ugmad sa yuta, tumidisayon, mga nag-ugmad sa yuta, mga mag-uuma, lakip na kanang na ang mga membros mga kooperatiba, itong mga IPs, no? Indigenous Peoples Organization, dayon mga kababayinan, dayon tapos na apoy mga kanini ang mga landowners, no? Na nag-iyas mga yuta na buot mo avail ang mga programa o proyekto sa atong Department of Agrarian Reform because this is for everybody, di ba? So, ato lang po nga kanang huna-unaon nga kini ginabang nga gituno ninyo gikan sa DAR ang ayan ninyong ampingan o pahimuslan nga atong pasabot nga naa diha ang inyo abang kaasgot ang inyong ang inyo ang kananaabang inyong kakugi nga mo ang inyo pong participation mo po inyo ikatampo para syempre masinso, di ba? Ang kinabuhi na to o ang komunidad. So, yes, at this instance, mga parting words and statements, gikan sa itong mga bisita, congratulations, palakpakan natong tanan kay the best performing DAR office in Region 9, Zamboanga Peninsula, ang ato ang Department of Agrarian Reform, Zamboanga del Norte, headed by our friend, good friend, Parputo Muhammad Dasan Adjo, our good friend. Usara man siya, good friend. Friends po ni apil karon niya. Parpo Muhammad Dasan Adjo, please. Muna-muna sa salamat inviting us sa information towards dito pa ating nag-reform, no? Being awarded tayo for 2016 sa Region 9 ng Province of Zamboanga del Norte. Ating sa ating pagtulungan ng bawat part of the program, no? Especially na. Ito lang ang pangalawa is we'd like to invite the media for our provincial licensing to witness para at least around February 16 in the municipality of Cabarizal para makita na tayo for the project conduct provincial licensing everybody can witness ang gawin natin project. So, pangatlo, yung ating pagsasama-sama palagi, especially ang disseminating more information about the project. So,
Kung looking forward bata. Kasi yung 2018 natin, malaki-laki rin ang ating budget dyan for 2018. I just came all the way from the budget report for 2018 at our agency budget for the Department of the province of Luzon. Kasama na yun, yung ginawa namin sa Cebu, yung project Converge. No? Kaya more or less 149 million for the province of Luzon and for 2017. Thank you very much. Mag-atay lang. Okay, thank you so much and congratulations, Parpo Muhammad Hasan Adjo. Di kami Parpo 1, Rizel Villanueva, sir. Parting words and statements. Ginawag na to sa mga farmers, mga iarmis na to. Mahimong enthusiastic. Kung sabay din siya ang enthusiastic, Mother Sigon na mo partisipar sa amo ang mga programa kay maura ginay konsuelo na mo nga pag-abot na mo dito sa field. Murag to ana dito daan ba gusto pong mulambo, no? Magpasalamat ko sa kung kabalo mo batikos, kabalo po butabang og mga tayo solusyon. Pasalamat po ta sa tanang mga maningaw, mga provincial government officials, municipal government officials, all over Zamboanga del Norte kay sama sa Ingon Parwadyo, karon pitsa 16, mag-provincial launching ta. So, i-expect na to ang mga municipal mayors dito, ang governor, vice governor, no? Dito aron mag-orientation na punta gamay dito sa mga nitty-gritty sa Project Converge. Daghan kay tagbuhaton. So, tanang tabang amo ang solicit, no? Especially sa media po, sa inyo manedit. No problems. All the time. Sa press club ninyo nga mag-monitor, mag-abang og monitor. Mukuyog na mo niya sa launching. Maloy Ginoo. O sa tanang naminaw karon. Salamat. Namutag. Thank you so much, Parpo Rizel Villanueva. From the panel, Pons Roda, from the Philippine Information Agency. Okay, thank you so much po ito. Once again, congratulations para sa Zamboanga del Norte. O sa itong mga second minaw, grong buntag at ang kapihan sa dipulog taliwalan ng medya sa ligmuot nga panahon, may buntag. Salamat kayo. Julius Salabria, ito ang CPA panelist gikan sa Department of Trade and Industry. Sama sa kalami sa tsokolate, gikan sa kakao, kinahanap po kalami atong paglantaw sa mga kahintang sa mga agrarian reform beneficiaries o kanang gitawag nato nga mga pillars, no? So, sama sa gisulti sa atong mga guests, ang ila ang konsuelo, ang inyo ang pag-being receptive sa atong mga programa. Kaning tanan para kaninyo mga nagpaminaw nga ARPs. Kay kani sila ni Parpo Adju and Parpo Villanueva, mang-retire ni lahi ang life. No, ang ilaan lang is nakapabilin sila og legacy nga nakapatabang sa atong kahintang. So, kana atong suportaan ang Project Converge, atong suportaan ang ubang programa o projects sa Department of Agrarian Reform, ang ilaan lang kanungganan being the outstanding provincial office of DAR in the region. Sa mga tigpaminaw, kuyugi kami kanunay diri sa kapihan sa Dipolog sa among mga umaabot po nga programa. God bless everyone. Thank you so much, Alphonse and Julius. Ako lang ni basahon kay Ruda, magod ba ni, nga gipadala nato nga message gikan ni Lindo Roda. Imo pa gumangkon. Ako lang ni basahon ha. Ingon siya diri ni sa kuan chat. Paki-broadcast during kapihan sa Dipolog program ang thanks to Governor Roberto Y. LGU Katipunan, pinagi ka Mayor Chris Igia and Congresswoman Glona Labad-Labad for the financial support. Kay nakadaog sila sa National Science Quest Strategic Intervention Materials. Out of 26 participating entry, we rank as 6th place sa Zamboanga del Norte. So congratulations, no? Congratulations nga to kang Lino Roda na diri sa picture. Lindo Roda, kauban diri ang duha ka buok estudyante, no? Gikan sa Katipunan, maestro sa Katipunan. So congratulations, no? Lindo Roda o yang duha ka estudyante. Salamat kaayo sa imo ang pagtampo sa tong kapihan sa Dipolog. To God be all the glory. Daghan kay salamat sa to mga naminaw karong butaga sa ato ang simultaneous broadcast sa
Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM, o ingon man sa ato ang IFM 94.1, pinagi kang Tax Ilumba. Ang atong live streaming, www.rnadipolog.weebly.com, uploaded ta sa YouTube. Click lang ang kapihan sa Dipolog sa YouTube na diya tanan natong mga edisyon. Pinaagi kang Mr. Silbert Adriatico Dondoyano. Dagang salamat nga to kang Dani Nood dito sa istasyon, kang Roger Monera, kang Marty Libres dito sa ato ang RNN Broadcast Center sa Barangay Turno ng Dabay sa Dipolog. Thank you so much. Julius Salaveria, ato ang panelist, sponsor na sa PIA. Absent si Robert Pincito Hospitala, absent si Edgar Soronda to as Baguio, absent si Konsehal Ruben Ligorio, doon ay importanteng appointment kay nag-Valentine date sila ni Ma'am Fe Ligorio. Absent si Board Member Romilio Boyli, ito sa Hong Kong ug Macau. Absent si Undersecretary Matoy Barinaga, tuwa sa Davao, pero present. Kini si Edith Pahintito mo inyong regular anchor sa kapihan sa Dipolog. Kauban sa ato ang mga guest karumutaga sa Department of Agrarian Reform, si Miss Shani Pakatang Jacinto, ang atong Information Officer. Dayan ato ang Parpo 1, Rizal Villanueva, ang ato ang Parpo 2, Muhammad Hasan Adjo sa Department of Agrarian Reform, Zamboanga del Norte. Congratulations! So to God be all the glory. Dayon, daghan kong salamat. Happy Sunday to all of us. Studio, take it away. Offline. We will invite you for a last